Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction, sariling opinion po, yung aking ilalahad ngayon. Short lang po ito, kaya please suportahan nyo po at tapusin nyo. Maraming salamat. At sa mga silent viewers, newcomers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share. More blessings po sa inyo. Salamat po sa suporta. At suportahan din ho natin ang ating pinuno, Ka-Business Official, Papa Dins TV, ang Ka-Business Family Channel po nila, at yung aking mga kasamahang mga reactors, reactress, Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday Ukray, Katangay PLC, and Kamix Vlog. And also yung mga kagwangs po, please support natin. Kagwang Inday Official, Kagwang Bay Papaya, and Kagwang Buknoy Official. So ito po, short reaction lang. Dito sa pag-uusap nga ng magulang ni Intoy, yung mama niya, nanay niya, nandun si Nika, si Mrs. Ka-Business, si Budang, at saka si Papa Dins, kasi as pinuno, nagpahinga muna kasi nga sumama yung pagkaramdam ng time na yon. So, dito na i-open up ni Intoy yung mga nais niyang gawin na pagtulong sa kanyang mga magulang. Siyempre may nag-look backward nung time na nabanggit nga dito yung tungkol sa birthday ng tatay niya na hindi siya nakapagbigay. Wala, tapos na yun Intoy, okay lang yun. Pero kung siguro, kung halimbawa, ibabalik yung pagkakataon, kahit cake lang sana, masaya na yung magulang mo. Kasi ako ganyan din yung ginagawa ko eh. Wala namang bongga-bongga, ganon. Basta pag birthday ng nanay ko, kahit cake lang talaga, ginagawan ko ng paraan. May contact ako doon sa amin, pinadadala ko na lang yung bayad, tapos pinapadeliver ko doon. Yun, mga simpleng bagay na magpapasaya sa ating mga magulang. So yun nga, may mga pangarap si Intoy dito, nabanggit niya rito yung pangarap niya na kahit man lang makaranas daw na mahiga sa malambot na higaan ng kanyang mga magulang, magagawa mo na yan Intoy kasi nga, andyan na eh, malapit na kayong sumahod. At tama yung sabi mo nga may sorpresa ka sa kanila. Maganda talaga pagkaganyan na dumating na yung biyaya sa inyo, unahin yung pamilya, mga magulang ninyo. Kasi gusto man natin na intindihan ko yung sitwasyon ni Intoy. Kasi syempre may asawa na siya, may anak. Kahit ano pang gusto mong gawin na gusto mo talagang tulungan, suportahan ng yung mga magulang. Pero since may pamilya ka na, uunahin talaga ang pangangailangan ng sarili mong pamilya. Kung meron, nagbibigay naman sila. Ayun nga kay Mrs. Ka-Business. At saka nabanggit din yung nila Nika noon. Nung sahod time, nakaraan na alternate nga yung pagbibigay nila. Nagsishare si Nika doon sa magulang ni Intoy, ni Nika, then another dito naman sa kabila. So, kahit pa paano nagbibigay sila. Mabait si Nika kasi kung tutuusin, pag iba-ibang mga maldita na mga manugang, hindi yan basta-basta ganon magbibigay. Siyempre may asawa na eh, pero mabait si Nika, mabait din si Intoy. Nagkakaintindihan sila, give and take. Kasi siyempre mga magulang yun eh. Kung mayroon man tayong dapat tulungan, siyempre mga magulang. Ba? So ako siguro sa side ko, at least kahit pa paano yung nanay ko naman eh, hindi niya kailangan kasi meron din naman siyang napagkukunan kahit pa paano. So yun lang, maraming na-touch doon sa pag-iyak ni Intoy nga na. Siyempre, nandun yung frustrations niya, yung naging pasaway daw siya noon, nung binata pa siya. Pero talaga, may ganun eh. Saka mo lang nare-realize yung mga pagkakamali mo kung nandiyan ka na sa sitwasyon na meron ka ng sariling pamilya. Siyempre, magsisisi tayo. Sana, hindi ko ito ginawa noon. Sana ito yung ginawa ko para makatulong ako sa pamilya ko. Meron talagang ganun. Kasi hindi natin ma-realize, hindi natin maintindihan yung isang bagay once na hindi pa natin napagdaanan. Kaya ngayon, naranasan na ni Intoy, so naunawaan niya na. Ganun talaga, sinusubok tayo ng ating Panginoon para makagawa tayo ng tama pag na-realize na natin na mali ang ating ginawa. So, pag alam na natin na mali tayo, ayusin na natin na maging tama. So,
Mabait ang magulang ni Intoy. At thank you Lord kasi nga sabi nga na-stroke din yung papa niya at andyan pa naman, naka-recover naman. Ganun talaga ang buhay na hindi natin inaasahan yung mga biglaang pagkakasakit. So, maraming salamat din kila Pinuno Ka Business, yung suporta nila sa pamilya ng mga kagwangs. Katulad ngayon, nakita nila Intoy, ni Intoy ang kanyang pamilya. So, talagang itinuturing ng family ka business na nararamdaman or nakikil nila yung pagmamahala ng isang pamilya, kaya isinishare din nila ito doon sa kanyang mga kasamahan. Yeah. So, blessing ang family ka business dahil sila yung ginawang instrumento ng ating Panginoon. Para ayan, katulad ng mga kagwangs na yan, na matulungan na mabago ang pamumuhay unti-unti kasi wala namang instant. Pangit kasi pag biglaan. Kasi pag biglaan kang lumago, edi biglaan din ang pagkawala. So maganda yung step by step, 1, 2, 3, 4. Kasi pangit yung nandito ka pa lang sa 1 and 2, nandun ka kagad sa 10. So anong nangyari dito in between? So possible yan, lalagpak ka. Kasi ang naging pundasyon mo ay hindi matibay. Kasi bawat step, bawat pangyayari sa buhay natin, doon tayo natututo. Bawat pagkadapa, bawat pagsubok na nalalagpasan natin, yun ang nagpapatibay sa ating mga pangarap sa buhay na nare-realize natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya Intoy, Nika, laban lang. Nandyan ang family ka business na nakasuporta, na magtutuwid, na magtatama kung meron kayong pagkakamali, na magbibigay ng linaw o guidance. Dahil sila ay napagdaanan na nila yon. So, kayo mga bata pa, kumbaga papunta pa lang kayo, yun ang sinasabi kadalasan ng mga matatanda. Pag may mga batang pasaway, tapos hindi nakikinig, sabihin nun, kayo, papunta pa lang, kami, pabalik na. Gas-gas na linya yan, pero kung iisipin natin, malalim ang ibig sabihin, malalim ang kahulugan. So, yun nga, meron akong nabasa na ganun talaga pag pasaway na anak nung binata pa, darating yung tamang panahon, dahil nga naging pasaway ka, ay matututo ka rin, ikaw na ang makakatulong sa pamilya mo. Ba? Ikaw ang magiging, kahit pasaway ka noon, magiging kaagapay ka na nila, kasi nga na-realize mo na gusto mong bumawi, parang ganun yun, gusto mong bumawi. Parang, relate ba ako? Hindi naman ako pasaway noon. Kaya lang, syempre, may mga pagkakataon na meron tayong paninindigan sa sarili. I-share ko lang saglit, no? Kasi noon pagkatapos ko ng college, ayaw ni nanay na umalis ako. Kasi ako gusto ko talaga mag-explore. Gusto ni nanay magtrabaho lang ako doon sa amin. Sabi ko, ayoko dito. Gusto ko matingnan naman yung other dimension. Sabi gano'n, yung ibang lugar naman. Kaya lumuwas ako ng Maynila. Kaya, ayun. So, ang katwiran ko kasi noon, gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Ayokong umasa lang sa magulang. Ganun yun eh. Pero at least paano may naging magandang bunga. So yun lang po Intoy, laban lang kayo ni Nika. At maraming salamat talaga sa family ka business dahil sa suporta nila sa inyo. At nagiging inspiration nga din po kayo sa amin, Mrs. Ka Business, na nakikita namin din yung kung paano nyo i-handle yung inyong mga kasama dyan sa bahay, kung paano nyo tinatakil yung mga problema. So, malaking bagay din po yun sa amin. Salamat sa pag-share ng buhay ninyo kasi may natututunan din po kami. So, yun po mga ka-business. Hanggang dito na muna ang aking reaction. At maraming salamat. Kabahayan si Pascual, shout out. Ate M. Scords, Ate Marilyn, Ate Ninette, Kabayan Julia Pardales, taga-Tanawan ka pala, Sangkay. Nabasa ko, nakalimutan ko. And then, Jessie Lucas, shout out po sa inyo. So, yung iba, sa susunod na lang, kung ano lang yung pumasok sa isipan ko. Medyo, na ngayon, groggy na. So, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Huwag po sana kayo magsasawa, suportahan ang Ka-Business Family. Panoorin nyo po ang kanilang mga ina-upload na video, lalo na ngayon na nasa travel sila, pag-pray din ho nila. Pag-pray natin sila sa safe na pagdadrive, sa safe na pagbibiyahe nila,
kung tatawid man sila ng dagat o kung saan man sila pupunta pa. So pray lang po natin kasi lalo ngayon na may bagyo doon sa area kung nasaan sila. So mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan, ka-business, ka-papi. Hanggang dito na muna. To God be the glory.